Naranasan mo na bang lumayo sa isang usapan tapos pinagsisihan mo pagkatapos iniisip, dapat sinabi ko to? O bakit hindi ko naisip yung mas magandang sagot? Hindi ka bobo. Na-stuck ka lang. Nakulong sa buhos ng sabay-sabay na pag-iisip habang ang bibig mo ay hindi masabi kung ano talaga ang ibig mong ipahayag. Nakakainis at nakakapanghina yung pakiramdam na may gusto kang sabihin pero hindi lumalampas ang mga salita sa pagitan ng ideya at pagsasalita. At habang paulit-ulit itong nangyayari, unti-unti ring nauubos ang tiwala mo sa sarili. Hanggang sa dumating ang punto na naniniwala kang baka wala talaga ito sa iyo, na ang malinaw na pakikipagkomunikasyon ay hindi mo talento at baka hindi mo ito kailanman makakamit. Pero ang pagsasalita ng malinaw ay hindi isang pambihirang biyaya para lang sa iilan. Isa itong kasanayan. At gaya ng anumang kasanayan, maaari itong matutunan, hindi sa pamamagitan ng madadaling tricks o shortcut, kundi sa paglinang ng tunay na panloob na lakas. Dito pumapasok ang Stoicism. Hindi nangangako ang pilosopiyang Stoic na magmumukha kang kahanga-hanga. Sa halip, tinuturo nito kung paano magsalita ng tapat sa sarili, sa iniisip mo, at sa kasalukuyang sandali. Kung gusto mong ang mga salita mo ay maging matalim na kasangkapan at hindi malabong pasanin, dito ka magsisimula. Una, pagbubukas ng linaw sa pananalita. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay puno ang isip mo ng mga gustong sabihin, pero pagbungad ng bibig mo, biglang nagkabuhol-buhol ang lahat? Nautal ang mga salita at ang mga iniisip mo ay parang umurong bago pa man mabuo. At ang natira na lang ay ang hangaring sana nasabi mo ng malinaw ang lahat ng nasa isip mo. Pero sa halip, nanahimik ka. Hindi dahil wala kang gustong sabihin, kundi dahil natakot ka. Natakot kang magkamali na baka magmukhang katawa-tawa o makakita ng mga tingin na para bang sinasabi, hindi ka sapat para magkaroon ng sariling tinig. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang takot ang pumipigil sa atin na kumilos ayon sa rason. At ang malinaw at kumpiyansang pananalita ay bunga ng isip na maayos. Hindi ng isip na nalilito sa kaba o pagmamataas. Ang pagiging malinaw magsalita ay hindi nagsisimula sa bibig. Nagsisimula ito sa isang malinaw at kalmadong isipan. Kapag magulo ang pananalita mo, kadalasan ay hindi ito dahil kulang ka sa galing, kundi dahil magulo ang iniisip mo. Parang palengke na walang ayos. Walang mabebenta mula sa pwesto na puro kalat. At kapag sobra ang pag-aalala mo sa kung paano ka huhusgahan ng iba, nawawala ang atensyon mo sa kung ano talaga ang gusto mong ipahayag. Doon ka nawawalan ng kontrol. At paalala ng mga Stoic, ang dapat mo lang alalahanin ay yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Sa komunikasyon, hindi mo kayang kontrolin kung paano tatanggapin ng iba ang sinasabi mo. Pero kaya mong kontrolin ang layunin mo. Isipin mo ang isang mahusay na tagapagkwento. Hindi.
yung gamit ay malalalim na salita, kundi yung parang kusa at suwabe lang dumadaloy ang bawat pangungusap. Ang ganitong natural na pagsasalita ay nagmumula sa pagbitaw sa pressure na kailangan maganda ang tunog at sa halip ay piliing magsalita ng totoo. At para marating yon, kailangan ng ensayo, totoo, maingat, at tuloy-tuloy na pagsasanay. Bawat pagutal, bawat salitang awkward ay hindi kabiguan. Ito'y feedback mula mismo sa realidad. Ang pinakamahirap pero pinakapatas na guro ayon sa mga Stoic. Isang simpleng paraan para magsanay ay ang pagsasalaysay ng araw-araw mong buhay sa pinakalinaw at pinakatapat na paraan na kaya mo. Huwag lang sabihing, pagod ako. Sabihin mo, pakiramdam ng katawan ko ay mabigat dahil kulang ako sa tulog kagabi at hindi pa handa ang isip ko para harapin ang araw. Ang ganitong gawi ay nagsasanay sa isip mong pansinin ang detalye at ipahayag ang realidad mo ng mas eksakto, parang panday na tinatanggal ang mga dumi sa bakal. Siyempre, may mga sandaling hindi mo pa rin masabi ang gusto mo. May ideya ka, pero parang laging kapos ang mga salita para mailabas ito ng buo. Parang kulang ang kulay ng paleta mo. Makakapinta ka pa rin, pero hindi ganap ang lalim ng larawan. Ang malinaw na pananalita ay hindi lang madulas. Ito'y eksakto. Ginagamit ang tamang mga salita para igiya ang nakikinig sa eksaktong damdaming nais mong iparating. Kaya ang pagpapalakas ng linaw sa pananalita ay hindi pwedeng ihiwalay sa pagpapalawak ng bokabularyo mo. At doon mismo tayo tutungo sa susunod. Ikalawa, pinalalawak ang iyong bokabularyo. Isipin mong nahuli ka sa gitna ng bagyong puno ng galit. Umaalab ang emosyon. Naguunahan ang mga iniisip mo, sabik na makawala. Pero pag binuka mo ang bibig mo, ang lumabas lang ay parehong luma at gasgas na mga parirala, paikot-ikot na parang sirang plaka. Sa sandaling yon, hindi ka natatalo dahil mahina ka. Natatalo ka dahil wala kang sapat na salita para ipahayag ang tunay mong ibig sabihin. Kapag kulang ka sa salita, naiipit din ang pag-iisip mo. At kapag barado ang iniisip mo, nawawala na ang kontrol mo. Itinuro ng mga Stoic na ang pagmaster ng buhay ay nagsisimula sa pagmaster ng pananalita. At ang pagmaster ng pananalita ay nagsisimula sa kakayahang maipahayag ng eksakto kung ano ang nararamdaman at iniisip mo. Ang bokabularyo ay hindi palamuti. Ito ang gamit ng isipan. Ang taong may mayamang bokabularyo ay parang bihasang manggagawa. May tamang gamit para sa bawat gawain. Pamukpok, pampihit, pamputol. Samantalang ang taong kapos sa bokabularyo ay parang may martilyo lang. At kapag martilyo lang ang meron ka, lahat ng problema ay mukha na ring pako. Doon nagsisimula ang pagsasalitang masyadong simple, masyadong diretso, o paikot-ikot na walang patutunguhan. Ang kabalintunaan,
Ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugang gumagamit ka ng komplikadong salita. Pero kapag tama ang salitang ginamit mo, nakikinig ang mga tao. May mga praktikal na paraan para palawakin ang bokabularyo, pero lahat ng ito ay nangangailangan ng pagsisikap. Hindi basta babagsak ang mga salita sa kandungan mo, kailangan mo silang habulin sa totoong buhay. Magbasa ng mga libro, hindi lang para matuto ng bagong salita, kundi para makita kung paano ito gumagana sa loob ng isang kwento. Magbasa ng mga blog, artikulo, liham, anumang nakasulat sa wikang nais mong masterin. Kapag may bagong salitang nakita, hulaan mo muna ang ibig sabihin batay sa konteksto, saka mo ito hanapin para makumpirma. Yung maliit na sandali na parang, yun pala ang ibig sabihin. Doon nagsisimula ang pagiging tunay na iyo ng salita. Isa pang mas malalim na paraan ay ang pag-aaral ng mga ugat ng salita. Kapag naintindihan mong ang bene sa Latin ay nangangahulugang mabuti, mas madali mong matatandaan at mahuhulaan ang mga salitang gaya ng benepisyo, benevolent at benign. Hindi na hiwa-hiwalay ang mga salita. Nagiging bahagi na sila ng isang buhay na sistema kung saan bawat bagong salita ay parang pintuang nagbubukas sa marami pang iba. Pero hindi sapat ang malaman lang. Kailangan mo rin silang gamitin. Kapag may natutunan kang bagong salita, subukang isingit ito sa pang-araw-araw na usapan. Hindi para magyabang, kundi para subukin kung tunay mo ba talagang naiintindihan ito. Ang magkamali ay hindi problema. Ang umiwas sa pagsubok ang pumapatay sa progreso mo. Ang tunay na tanong ay hindi kung gaano karaming salita ang alam mo, kundi kung gaano karami ang ginagamit mo para maunawaan ng iba at para maipaunawa mo ang sarili mo sa kanila. Kapag nahanap mo ang tamang salita, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Kapag nasabi mo ang nararamdaman ng isang tao na hindi niya rin kayang sabihin, nakakamit mo ang tiwala niya. Yan ang tahimik na kapangyarihang tinuturo ng Stoicism, hindi maingay, hindi pasikat, pero eksakto at matalim. Kaya magsimula ka na ngayon. Sa susunod na gusto mong magreklamo, subukang sabihin ito sa mas malinaw, mas tapat, mas eksaktong paraan. Sa susunod na galit ka, huwag sumabog o manahimik lang. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang pangalan ng nararamdaman kong to? Bawat bagong salitang natutunan mo ay hindi lang dagdag sa mental dictionary mo. Isa itong bagong hakbang patungo sa pagiging master ng sarili mo. At kung seryoso ka sa pagbuo ng panloob na lakas, isang salita sa bawat hakbang, manatili ka lang dito at pindutin ang subscribe. Dahil dito, hindi kami nagsasalita para humanga ang iba. Nagsasalita kami para manatiling matatag. Ikatlo, pagpapaunlad ng aktibong pakikinig. May mga pagkakataong akala mo'y nakikipag-usap ka na. Pero ang totoo, hinihintay mo lang ang turno mong magsalita. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo. Nangyayari ito sa mga meeting, sa malalalim na usapan, kahit sa hapagkainan, at sa paulit-ulit na palitan ng salita.
Kadalasang nawawala ang isang simpleng kasanayang bihirang-bihira na ngayon, ang tunay na pakikinig. Itinuturo ng mga Stoic na bago mo mapanghawakan ang sarili mong pananalita, dapat mong mapanghawakan muna ang iyong katahimikan. Hindi yung tahimik lang pero wala sa loob, kundi yung katahimikang ganap na naroroon. Ang aktibong pakikinig ay hindi lang pagtango, pagpapanggap na interesado o paghihintay ng pagkakataong makipagtalo. Ito'y ang sinasadyang paghinto ng sarili mong ingay sa isipan, ang agos ng mga tanong gaya ng, ano kayang sasabihin ko pagkatapos? Tama ba yon? O saan siya nagkamali? At pagtutok ng buo sa sinasabi talaga ng kausap mo. Kapag nakinig ka ng maayos, hindi mo lang naririnig ang mga salita. Naririnig mo ang damdamin, ang mga pag-aatubili, at ang lahat ng hindi nasabi. Naniniwala ang mga Stoic na bawat emosyon at biglaang reaksyon ay dapat mapangibabawan ng rason. Sa usapan, ang pagputol, pagmamadali sa paghusga, o ang pag-aakalang alam mo na ang sasabihin ng kausap mo ay pawang palatandaan ng isip na hindi disiplinado. Pero kapag nagtatanong ka para linawin, kapag inuulit mo gamit ang sarili mong salita ang sinasabi ng kausap mo, hindi ka lang basta nakakaintindi ng mensahe. Ipinapakita mong naroon ka. Ipinapakita mong may pakialam ka. Inilalapag mo ang iyong ego para magkaroon ng puwang ang tunay na pag-uusap. Ang isang pag-uusap ay maaaring maging lugar kung saan totoong nagtatagpo ang dalawang tao o kaya'y dalawang ego lang na salit-salitang nagsasalita. Binabago ng aktibong pakikinig ang komunikasyon tungo sa koneksyon. Binibigyan ka nito ng kakayahang umunawa ng mas malalim, tumugon ng mas eksakto, at higit sa lahat bumuo ng tiwala, isang bagay na hindi mo magagawa kung nakikinig ka lang para makasagot. Balikan mo ang huling pagkakataon na may nakinig sa iyo nang hindi ka pinutol, nang hindi nagmadaling magbigay ng payo. Ano ang pakiramdam nun? Yan ang regalong maaari mo ring ibigay sa pamamagitan lang ng pagiging ganap na naroroon kapag may nagsasalita. Hindi mo kailangan ng komplikadong teknika kundi isang simpleng ugali. Kapag may nagsasalita, patahimikin mo muna ang isip mo. Kapag gusto mong tumugon, huminto ka sandali. Kapag hindi malinaw, magtanong. At kung tingin mong naiintindihan mo na, subukang ulitin gamit ang sarili mong salita para siguraduhin na hindi mo lang ipinipilit ang sariling pananaw. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong lumilinaw din ang sarili mong pananalita. Hindi dahil natuto kang magsalita ng mas magaling, kundi dahil natuto kang makinig ng tama. Ang linaw sa pananalita ay nagsisimula sa lalim ng pakikinig. At kapag tunay mo nang nauunawaan ng iba, isipin mo kung ano ang maaaring mangyari kung masimulan mong unawain ang sarili mo sa parehong paraan. Ang iyong mga iniisip, damdamin, hangarin, at kaya mo pa ring magsalita ng malinaw at may layunin.
Yan ang susunod na hakbang. Ang matutong ayusin ang sariling pag-iisip upang sa tuwing magsasalita ka, may direksyon, pundasyon at bigat ang mga salita mo. Ika-4, pag-aayos ng iyong mga ideya. May isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Kadalasan, kapag nahihirapan tayong magsalita ng malinaw, hindi dahil kulang tayo sa salita o dahil kinakabahan tayo, kundi dahil magulo ang iniisip natin. Isang ideya ang pumapasok bago matapos ang nauna. May mga pangungusap na biglang napuputol dahil nakalimutan natin ang punto. Ano ang resulta? Nalilito ang kausap natin at tayo mismo ay nalulunod sa gulo ng sarili nating isipan. Ang totoong problema ay hindi sa pananalita, kundi kung paano natin inaayos ang iniisip bago tayo magsimulang magsalita. Itinuro ng mga Stoic na dapat sanayin ang isipan upang maging malinaw at maayos, tulad ng isang disiplinadong sundalo. Alam ang ginagawa, alam kung bakit ito mahalaga, at alam kung ano ang susunod. Ang isipan na walang disiplina ay parang nagliliyab na apoy, kumakalat sa lahat ng direksyon, sinusunog pati ang mensaheng nais mong iparating. Kaya bago tayo matutong magsalita ng maayos, kailangan muna nating matutong mag-isip ng may estruktura. Simple lang talaga ito. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang pagsagot sa 3 tanong bago ka magsalita. Ano ba talaga ang gusto kong sabihin? Bakit ito mahalaga? May halimbawa ba akong pwedeng gamitin para patunayan ito? Kapag sinabi mong, hindi ko sa tingin dapat nating palawakin pa ang proyektong ito dahil lumalagpas na tayo sa budget, tulad ng nangyari sa Phase A, malinaw at kapani-paniwala ang pahayag mo. Bakit? Dahil may direksyon, may dahilan, at may ebidensya ang sinasabi mo. Isipin kung ilang beses mong alam na alam mo ang gusto mong sabihin, pero nang tanungin ka, nagsimula ka sa ang ibig kong sabihin, at biglang nawala ang momentum mo. Hindi dahil wala kang ideya, kundi dahil wala silang landas na sinusundan. Parang musikang walang ritmo, walang daloy, kaya hindi makasabay ang tagapakinig sa mensahe mong gustong iparating. Dito pumapasok ang tulong ng isang simpleng balangkas, kahit nasa isip lang o isinulat mo. Hindi kailangang mahaba, ilang bullet points lang. Pangunahing ideya, dahilan, at halimbawa. Napakasimple, kaya marami ang hindi ginagawa. Pero ang kasimplehang ito ang susi sa linaw. Bawat pangungusap na sinasabi mo ay nagiging bahagi ng isang di nakikitang agos, simula, gitna at wakas, na humihila sa tagapakinig na may pag-unawa at tiwala. Ang isang taong sinanay ang isipan sa diwa ng Stoic ay hindi basta-basta nagsasalita. Bawat pangungusap ay sumasalamin sa isang isipan na kalmado, eksakto, at may layunin. Dahil ang pagsasalita ay hindi lang basta pagpuno sa katahimikan, ito'y paghahatid ng kahulugan. At kung gusto mong magkaroon ng bigat ang iyong mga salita, kailangan nilang may estruktura. Kapag natutunan mong pamahalaan ang agos ng iyong iniisip,
Mawawala ang pressure na magmukhang magaling. Sa halip, magsasalita ka ng may linaw. At ang linaw na yan ang tunay na nakakahatak sa tao. Iyan din ang pundasyon ng isang mas makapangyarihang bagay, kumpiyansa. Dahil ang tunay na kumpiyansa ay hindi nanggagaling sa kaguluhan. At yan mismo ang tatalakayin natin sa susunod. Ikalima, paglinang ng kumpiyansa sa pagsasalita. Ang isang sundalo ay hindi humaharap sa labanan na puno ng takot, kundi may tiwala sa kanyang disiplina at sa kakayahan niyang kumilos. Ganoon din sa pagsasalita ng may kumpiyansa. Ang mga taong may tiwala sa sarili ay hindi naghihintay na maging perpekto ang lahat bago magsalita. Nagsasalita sila dahil alam nila kung ano talaga ang kaya nilang kontrolin. Ang kanilang iniisip, ang kanilang kilos, at ang kanilang saloobin. Itinuturo ng Stoicism na kung kaya mong pangasiwaan ang mundo sa loob mo, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat sa labas para manatiling matatag. At ang pananalita, na tila ba mababaw na anyo ng pagpapahayag, ay salamin ng panloob mong lakas. Ang kumpiyansa ay hindi basta-bastang dumarating na parang biyayang biglang ibinigay. Binubuo ito pa isa-isa sa pamamagitan ng maliliit, paulit-ulit at kadalasang nakakaboring na mga gawain. Subukan mong tumayo sa harap ng salamin at ulitin ang isang pag-uusap na nangyari ngayong araw. I-record mo ang sarili mo. Pakinggan mo ng walang palusot. Baka mangilabot ka sa tunog ng boses mo. Baka mapahiya ka. Pero itinuturo ng Stoicism na ang tunay na pag-unlad ay dumadaan sa hindi komportableng mga sandali. Kailangan mong harapin ang iyong mga kahinaan kung nais mong gawing lakas ang mga ito. Ang mga salitang parang o ay maaaring mukhang walang saysay, pero madalas hindi ito pahinga. Tinatakbuhan natin ang kawalang katiyakan. Hindi hinihiling ng Stoicism na palagi kang mabilis o matalas magsalita. Sa katunayan, kabaligtaran ang turo nito. Magsalita ng mas kaunti. Sabihin lang ang sapat. At lamang kapag malinaw na ang isip. Palitan ang mga salitang pampuno ng katahimikan. Hindi ito pag-uurong. Ito ay pagkakaroon ng kontrol. Ipinapakita mong ikaw ay nagsasalita dahil pinili mo, hindi dahil napilitan ka. Nakikita rin ang kumpiyansa sa kung paano sinusuportahan ng katawan mo ang mga sinasabi mo. Maaaring tama lahat ng salitang ginagamit mo, pero kung iniiwasan ng mata mong tumingin, nakayuko ang balikat o abala ang kamay sa pagkutkot, nawawala ang mensahe mo parang usok. Tumindig ka ng diretso, itaas ang ulo, at hayaang tumulong ang mga kamay sa pagpapaliwanag, hindi upang makagulo. Itinuturo ng Stoicism na ang bawat kilos, kahit kasing liit ng isang tango o tingin, ay dapat may layunin. Isang napapanahong tango, isang matatag na titig, mas maraming nasasabi ang mga ito kaysa anumang salita. At kung nakakaramdam ka pa rin ng kaba bago magsalita, hindi ibig sabihin ay hindi ka handa. Ang kaba ay hindi kahinaan. Ito'y natural na senyales
na tinatanggap mo ang isang hamon. Hindi iniiwasan ng Stoicism ang emosyon, bagkus nilalakad ito ng may gabay ng katuwiran. Isipin mong malinaw kang nagsasalita, maayos mong tinatapos at naririnig ka. Hindi para mangarap, kundi para sanayin ang isip mong maniwala na posible ito. Baka iniisip mong hindi ka talaga yung confident type. Pero lumang kwento na yon. Paalala ng Stoicism. Tayo ay hinuhubog hindi ng ating dating pagkakakilanlan, kundi ng mga desisyong ginagawa natin ngayon. Sa bawat pagkakataong magsalita ka, may pagkakataon kang magsimulang muli. Ang pagkakataong akuin ang iyong boses. At kung sakaling mapatanong ka, karapat-dapat ba akong pakinggan? Baka ang mas tamang tanong ay, pinakikinggan ko ba ang sarili kong totoo at malinaw? Kung narating mo ang puntong ito, hindi ka lang nandito para gumaling magsalita. Nandito ka para mamuhay ng mas malalim at mas matatag. Iyan ang espiritu ng Stoic. Pagkilos, hindi para magpakitang gilas, kundi para sa tunay na halaga. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, pindutin mo ang like, hindi para sa papuri, kundi bilang paalala na nasa tamang landas ka. At manatiling nakaabang, dahil ang susunod ay hindi lang tutulong sa iyong magsalita ng mas malinaw. Tutulong itong mamuhay ka ng mas malinaw. Ika-6. Iangkop ang mensahe sa nakikinig. Madalas, sobrang tutok natin sa pagsasalita ng maganda kaya nakakaligtaan natin ang tunay na layunin na maunawaan. Maraming tao ang ginugugol ang oras sa pagpipino ng salita, sa paghahasa ng tono, at sa pag-practice ng kumpiyansang tindig. Pero nalilimutan ang pinakamahalagang bahagi. Ika-7. Pagsasanay sa pagsasalita sa harap ng marami. Walang nagiging mahusay na tagapagsalita sa pamamagitan ng pananatili sa tahimik na sulok, gaya ng walang nagiging mandirigma sa pag-upo lamang sa sala. Kung nais mong matutong magsalita ng malinaw at matatag, kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Pero hindi ibig sabihin nito na agad kang aakyat sa entablado. Nagsisimula ito sa mga pamilyar na lugar, hapunan kasama ang pamilya, kapehan kasama ang malapit na kaibigan. Ang mga kaswal na pag-uusap na ito, na tila simpleng usapan lang, ay ang iyong tunay na lugar ng pagsasanay. Dito mo natututunan kung paano kontrolin ang boses mo, ang tingin ng iyong mga mata, at ang hininga mo. Walang humuhusga sa iyo rito. At dahil dito, perpekto itong lugar para mag-practice. Ang mga Stoic ay nagtuturo. Hindi mo kontrolado ang resulta, pero lagi mong kontrolado ang iyong kilos. Kaya sa halip na kabahan kung magaling ka bang magsalita, ituon mo ang pansin sa paghahanda at sa mismong pagharap. Subukan mong ikwento ang isang karanasang minsang ikinahiya mo. Pero ngayon, ikaw ang may hawak ng kwento. Gumamit ng tamang paghinto, pagtaas-baba ng boses, at direktang pagtingin sa mata. Huwag kang matakot magdala ng mga bagay na makakatulong sa kwento, isang lumang larawan, o isang bagay na may kahulugan sa iyo. Hindi lang ito para sa audience mo, ito rin ay gabay mo
kapag nagsimulang manginig ang isip, parang espada ng baguhan, hindi pa para sa digmaan, kundi para matutong humawak ng tama. Maaari ka ring magtanong habang nagsasalita, hindi para subukin sila, kundi para isali sila sa iyong kwento. Ikaw, ano kaya ang gagawin mo? Ang ganitong tanong ay lumilikha ng koneksyon. Huwag mong piliting kabisaduhin ang bawat salita. Mas mahalaga ang damdaming nais mong maiwan sa kanila. Maaaring makalimutan nila ang bawat detalye, pero maaalala nila kung paano mo sila ipinadama. Magsimula sa isang karanasang sariwa pa. Ikwento mo ito ng tapat, gamit ang payak na wika at may malinaw na ayos. Ang pagsasalita ay hindi pagpapasiklab ng bokabularyo. Isa itong pag-akay sa pag-iisip, parang paglilinis ng magulong silid sa isip mo at pag-anyaya sa iba na pumasok. Maliligaw ba sila? O kaya mo ba silang akayin ng maayos at malinaw? Maraming naniniwalang ang husay sa pagsasalita ay isang likas na regalo. Pero ang mga Stoic ay may ibang sagot. Ang talento ay pabago-bago, pero ang disiplina ay maaasahan. At ang disiplina ay nangangahulugan ng pagsasanay, araw-araw, kahit kaunti. Huwag mong hintaying maging handa ka. Hindi mo mararamdaman yan. Simulan mo na lang. Kahit utal ka pa, kahit mamula ang mukha mo, iyan mismo ang mga sandaling humuhubog ng tunay na kapanatagan. At kung nais mong tunay na maging bihasa sa pananalita, may kasangkapan na mas makapangyarihan pa kaysa sa pagsasalita mismo. Pagsusulat. Ibinubunyag ng pagsusulat ang mga gusot sa isip mo, ang mga dapat alisin, at ang mga ideyang wala pa sa porma. Ito ang susunod na yugto kung saan nahahasa ang pag-iisip parang talim na pinapanday. Bawat salitang isinusulat mo ay tahimik na ensayo para sa boses mong maririnig sa hinaharap. Doon tayo patungo. Pagsusulat bilang daan patungo sa mas malinaw na pagsasalita kung saan ang luhika ay hinuhugis, linya bawat linya. Ikawalo, paggamit ng pagsusulat para patalasin ang pananalita. Ang mga taong mahusay magsalita ay hindi nagsimula sa pagsasalita. Nagsimula sila sa pagsusulat, hindi dahil gusto nilang maging manunulat, kundi dahil kailangan muna nilang linawin ang sarili nilang pag-iisip bago nila asahang maiintindihan sila ng iba. Itinuro ng mga Stoic, kung nais mong mapangibabawan ang panlabas na mundo, kailangan mo munang mapangibabawan ang iyong kalooban. At kapag magulo ang iniisip mo, ang mga salita mo ay ingay lang. Salamin ng kaguluhang yan. Ang pagsusulat ang paraan para pilitin mong bumagal. Para masaksihan mo ang takbo ng iyong isipan habang lumalapat ito sa papel. Ang iyong kaisipan, lantad, titik kada titik. Hindi kailangang mag-arbo. Isang pahina lang ng pagninilay tuwing umaga na may simpleng tanong, ano ang iniisip ko ngayon? Ano ang bumibigat sa loob ko? Ano ang karapat-dapat habulin? Ang mga tanong na ito, bagamat payak, ay hindi lang nagpapatahimik ng isip,
They train you to organize your thoughts. At yan ang pundasyon ng malinaw na pananalita. Sa pagsusulat, napapansin mo kung aling mga salita ang palagi mong inuulit, kung aling mga iniisip ang paulit-ulit lang, at kung anong mga damdamin ng tahimik na humuhubog sa iyong lohika. Sa mga sandaling yan, pinapatalas mo ang pag-iisip mo kahit hindi ka pa humaharap sa tao. Tinuturuan ka rin ng pagsusulat na pumili ng salita ng mas eksakto, isang bagay na madalas nating binabalewala sa araw-araw na usapan. Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang parang, alam mo yon, o medyo, hindi dahil kulang ka sa bokabularyo. Kadalasan, dahil lang hindi mo pa inupuan ang tanong na, ano ba talaga ang gusto kong sabihin? Ang pag-edit ng sinusulat mo ay isang stoic na gawain sa sarili. Alisin ang hindi kailangan. Panatilihin ang mahalaga. Huwag kang kumapit sa magagandang linya kung wala naman itong saysay. Natututo kang maging matapang sa pagputol ng sarili mong mga salita. Para pagdating sa tunay na pag-uusap, mas mapagbigay ka at mas malinaw. Kapag naging malinaw at buo ang naisulat mo, ang pagbabasa nito ng malakas ay isang paraan para sanayin ang boses mo na sumunod sa iyong iniisip. Dito mo maririnig kung saan ka natitisod, kung saan kulang ang bigkas, kung saan ka nauubusan ng hininga o nasisira ang ritmo, mga bagay na madalas dumudulas kapag basta ka na lang nagsalita. Sa bawat pagbabasa, unti-unti mong ginagawang extension ng pag-iisip ang boses mo, hindi pantakip sa kaba. Maaring iniisip mong, hindi naman ako manunulat, o wala akong tamang mga salita. Pero tandaan, ang layunin ay hindi para magaling pakinggan, kundi para totoo. Ang pagsusulat ay hindi palabas, kundi paraan ng pagkita ng malinaw. At kapag malinaw kang makakita, malinaw ka ring makapagsasalita. Ang nakakatawang bahagi, habang mas madalas kang sumusulat, mas nawawala ang takot mong magsalita. Hindi dahil sobrang taas na ng kumpiyansa mo, kundi dahil naunawaan mong ang takot na yon dati galing sa loob, sa kakulangan ng paghahanda. At doon tayo tutungo sa susunod, ang pagharap sa anxiety. Hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap nito. Harapan, buong tapang, ikasiyam. Pagtataguyod ng katahimikan sa harap ng takot. May mga sandali na may mahalaga kang sasabihin, pero parang kalaban mo ang sarili mong katawan. Bumibilis ang tibok ng puso, pinagpapawisan ang mga palad, at bigla kang nawawalan ng masasabi. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil may isang tahimik na alon na umaangat sa loob mo, ang tinatawag nating kaba. Ayon sa pilosopiyang Stoic, ang damdamin ay hindi kalaban na kailangang alisin. Sila'y mga senyas na kailangang obserbahan, unawain, at baguhin. Ang kaba ay hindi kahinaan. Senyales ito na may kahalagahan ang ginagawa mo. Kaya imbes na hayaang sakupin ka nito, magsimula sa pinakamalapit, ang paghinga mo.
huminga ng malalim sa loob ng 4 na segundo, pigilan sa loob ng 4 at ilabas sa loob ng 4. Isang simpleng ritmo, pero nakakakalma ito ng katawan, parang malamig na tubig sa mainit na palad. Hindi itinuro ng mga Stoic na takasan ang emosyon. Tinuruan nila tayo kung paano tumugon ng may kontrol. Kapag ikaw ang may hawak sa hininga mo, unti-unti mong binabawi ang katawan mo, at kasama nito ang boses mo. Ngunit hindi sapat ang kontrol kung wala kang malinaw na isipan. Ang mga Stoic ay hindi umaasa sa inspirasyon. Sila ay naghahanda. Hindi para sa pagiging perpekto, kundi bilang paggalang sa sarili at sa mga makikinig. Kaya bago ka magsalita, hawakan mo ng buo ang iyong mga pangunahing punto. Isketsa mo sa isip ang daloy ng iyong mensahe, tulad ng arkitektong may plano. Mas handa ka, mas malaya kang magsalita, hindi ka na hinahatak ng pagdududa. Ito ang mahalaga. Ang kaba ay hindi kahinaan. Nararamdaman mo ito dahil mahalaga sa iyo ang ginagawa mo. Ibig sabihin, nandyan ka, buo ang loob, humaharap sa isang bagay na may saysay. Kapag nakita mo ang kaba bilang lakas, hindi hadlang, nagagamit mo ito para umabante. Ang Stoicism ay hindi nangangakong wala kang mararamdaman. Ang itinuturo nito ay kung paano manatiling matatag sa gitna ng lahat ng nararamdaman mo. Kaya sa susunod na maramdaman mong kumakabog ang dibdib mo bago ka magsalita, itanong mo sa sarili, natatakot ba ako? O handa na ako? Ang sagot ay hindi kasing halaga ng susunod mong kilos. Tumindig ka, magsalita ka, magpatuloy kang magsanay. Dahil ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng panginginig, kundi ang pagpiling humarap kahit nanginginig. Ang pagtagumpayan ng kaba ay hindi isang beses na tagumpay. Isa itong uri ng pamumuhay, isang disiplina na isinabuhay ng mga Stoic, tahimik, totoo, at hindi matinag. At kung nakarating ka sa bahaging ito, kung hinarap mo na ang bagay na kinatatakutan mo, marahil handa ka na sa huling aral, na sa pamamagitan lamang ng tuloy-tuloy na paghasa, mapangangalagaan natin ang kalidad ng bawat salitang binibigkas natin at bawat kilos sa iisang buhay na ito na ipinagkaloob sa atin. Ika-10. Ang patuloy na paglinang sa paraan ng pakikipag-usap. Maraming tao ang nangangarap na magsalita ng malinaw at may epekto. Pero nakakalimot sila sa isang simpleng katotohanan. Ang pagiging magaling magsalita ay hindi likas. Ito ay pinagsanayan. Alam ito ng mga Stoic. Hindi nila hinabol ang biglaang pagiging perpekto. Pinili nila ang tuloy-tuloy at tapat na pagsulong. Tinuturo ng Stoicism na anumang kakayahan, pakikidigma, pagkontrol sa damdamin, o malinaw na pananalita, nagsisimula sa maliliit, sinasadyang paulit-ulit na kilos. Walang gumigising isang araw na biglang mahusay magsalita. Ang ganitong tinig ay hinubog sa pamamagitan ng pagkakamali, obserbasyon, at pagbabagong direksyon. Ang mga mahusay magsalita
ay hindi lang magaling magsalita, mahusay din silang makinig, hindi lang sa iba, kundi sa sarili rin. Sa puna ng kaibigan, sa mga pag-aalinlangang sulyap, sa katahimikang masyadong mahaba, hindi sila madaling masaktan. Pinipili nilang suriin ang puna. Alin ang hindi malinaw? Ano ang kulang? Hindi sila perpeksyonista. Sila'y mapagpasensya. Tulad ng magpapalayok, alam nilang ang unang mga palayok ay hindi perpekto, basta't patuloy na sumisigla ang kanilang kamay. Sa kalaunan, nagsisimula silang lumingon palabas. Pinag-aaralan nila ang ibang tagapagsalita na kanilang hinahangaan, hindi para gayahin, kundi para unawain. Bakit nahahawak ng taong ito ang atensyon ng buong silid? Paano niya napapatahimik ang marami sa iisang linya? Hindi sila naaaliw sa estilo lang. Hinahanap nila ang diwa. Paano inayos ang ideya? Kailan ipinasok ang paghinto? Kailan tinamaan ang diin? Kapag nanonood sila ng talumpati, hindi lang sila tagapakinig. Isa silang alagad na tahimik na nagmamasid. Mula roon, lumalawak ang kuryosidad nila. Hindi lang sa pagsasalita, kundi sa mismong pamumuhay. Nagbabasa sila upang lumalim ang pag-iisip. Nakikinig sa mga podcast upang palawakin ang pananaw. Naghahanap ng bagong ideya, hindi para magpakitang gilas, kundi upang sa oras na kailangan nilang magsalita, hindi hungkag ang kanilang isipan. Sabi nga ng mga Stoic, ang pananalita ay tuktok lamang ng yelo. Ang tunay na lakas nito ay nasa lalim sa ilalim. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, paano ako magiging mahusay magsalita? Kundi, namumuhay ba ako sa paraang karapat-dapat pakinggan? Kung malinaw ang pamumuhay mo, magiging malinaw ang iyong mga salita. Kung tapat ang iyong buhay, magiging mabigat ang iyong tinig. At kung ngayon ay pakiramdam mo'y hindi ka pa mahusay magsalita, magsimula ka, hindi sa isang engrandeng hakbang, kundi sa maliit. Tanungin ang kaibigan kung malinaw ba ang punto mo. Panoorin ang isang taong humahanga ka. Magbasa ng isang pahina ngayong gabi. Ang progreso ay hindi nanggagaling sa isang matinding tagumpay. Ito'y bunga ng libu-libong mumunting hakbang. At ganoon nga gumalaw ang mga Stoic. Tahimik, tuloy-tuloy, hindi tumitigil. Sinaliksik natin ang 10 prinsipyo upang matutong magsalita ng may linaw, kumpiyansa at paninindigan. Hindi sa pamamagitan ng pagpapasikat, kundi sa pamamagitan ng pagsasanay sa isipan, pag-aayos ng damdamin at pagpapatatag ng loob. Mula sa pagpapalawak ng bokabularyo, aktibong pakikinig, hanggang sa pag-aangkop sa kausap, bawat aral ay higit pa sa kasanayan sa komunikasyon. Bahagi ito ng mas malalim na paglalakbay tungo sa personal na paglago. Ipinaalala sa atin ng Stoicism, ang katahimikan, lohika at disiplina ay hindi lang panangga sa hamon ng buhay. Sila rin ang nagbibigay buhay at bigat sa ating mga salita. Ginagawang makahulugan ang bawat araw na pakikipag-usap. Walang shortcut dito. Tanging maliliit na hakbang,
paulit-ulit, araw-araw. Ngunit sa dulo, iyon ang tunay na nagbabago ng lahat. At kung may bahagi sa video na ito ang umantig sa iyo, huwag mo itong baliwalain. Ibahagi sa comments kung anong aral ang tumama sa iyo. Gusto kong marinig kung anong iniisip mo. At kung handa kang ipagpatuloy ang landas na ito kasama ko, kung saan ang pilosopiya ay hindi lang binabasa kundi isinasabuhay, mag-subscribe ka. Marami pa tayong haharapin. At dito pa lang tayo nagsisimula.